Sa ating mga tahanan, mabait ang tawag natin sa kanila. Para daw di sila magalit at huwag sirain ang ating mga gamit. Ayun na yung daga! Diyos ko, Lord! Ayun na, nagsiswimming. Pero sa mga magsasaka ng gitnang Luzon, ang mga tinatawag na mabait sa tahanan ay salot ng palayan. Sa palay na kasalalay ang buhay at kabuhayan ni Mang Domeng. Simula 15 anyos, dito na siya lumaki, nagtrabaho at tumanda. Paano po kayo napunta dito sa ganitong larangan? Kasi yung mga magulang ko, ganun kasi yung ano nila trabaho. Yun, nakikita ko sa kanila na nainganyo yung sarili ko sa trabaho sa buhod na sumasama na sa kanya. Oo. Kaya ako na ulit sa trabaho. Hindi na nakapag-asawa si Mang Domeng. Sa palay niya inilaan ang kanyang buong buhay. Pero anumang pagsisipag ang kanyang gawin, laging kulang ang kanyang aanihin. Gabi-gabi kasing sumasalakay ang mga peste ng palayan. Gaano po karami yung mga daga dito? Ay, marami rin. Hindi mo maano yung daga. Pusa. Dahil nga maluwang ang bukid. Ganon? Oo. As in, pag sumalakay sila, marami talaga? Oo, marami. Malaking problema ang rat infestation sa bayan ng San Luis sa probinsya ng Pampanga. Gaano po karami ang nalulugi sa inyo dahil sinira po ng daga? Ay, meron siguro mga 70% yung sisira sa 100%. 70%? Eh di halos walang natitira sa inyo. Wala, marami yung daga. Yung natitira lang yung sa gilid na pilapil ng ganyan. Yung sa gitna ng ganyan, naubos lahat. Nakakain. Siyempre, yung isip mo, saka yung katawan mo, nang lalambot ka, nang lalata. Hindi ka makatulog pag gabi. Iniisip mo yung pananim mo, nasira, walang tira. Kaya naman halos di na iniiwan ni Mang Domeng ang kanyang mga pananim. At pagsapit ng gabi, magbabantay siya na parang sundalo sa dilim. Sa gabi, pinakaaktibo ang mga daga. Lumalabas sila ng lungga para maghanap ng mga ngat-ngat. Kuryente ang ginagamit ni Mang Domeng para mahuli ang mga peste ng kanyang palayan. Pansamantalang nanghihina kasi ang mga daga kapag nalapatan ng kuryente. So kasama ni Tatay Domeng na usually nang huhuli ng daga itong si Jmar. Opo. Ikaw daw yung pinakamaraming na turnover na Buntot po. buntot. Oo, pero magsasaka ka rin. Hindi po. Kagaya po dati, tinigilan ko na po yung pagsasaka. Dating magsasaka, magdadaga na ngayon ang tawag sa mga tulad ni Jmar. Ang kanyang trabaho, manghuli ng mga daga at ibenta ang laman at buntot nito. Magkano yung kinikita mo doon? Pag po minsan, umikita ng 600. Sa isang araw? Opo, isang gabi po. Si Mang Domeng ang taga-kuryente, si Jmar naman ang tagahampas ng peste.
Sa dami ng daga sa palayan, wala pang isang oras nakakuha na ng 20 piraso ng daga sina Jmar. Paano pa kung buong gabi silang maghuhuli? Kinakain ang daga sa maraming komunidad sa San Luis. Bawat kilo ng karneng daga na ibebenta raw nila ng 100 piso. At ang buntot ng daga na pagkakakitaan na rin nila. 5 piso sa bawat buntot ng daga. Yan ang alok ng lokal na pamahalaan ng San Luis, Pampanga. Noong Oktubre, inilunsad ng pamahalaang bayan ng San Luis sa Pampanga ang kanilang Wanted Mr. Rat program, isang programa na layong lipulit ang daga sa kanilang mga palayan. Ang mga buntot ng daga, bibilhin ng munisipyo sa halagang 5 piso kada buntot. 1 milyong piso ang inilaang budget para dito. Sa pag-aaral namin, ang isang daga, kaya niyang sumira ng kalahating kaban ng palay. Kalahating kaban ng palay. Yes, That's yes. worth how much? That's worth 400 pesos. Oh, at isang daga lang yun. Yes. Ayon kay Mayor Sagum, kapag nakahuli sila ng 200,000 daga, para ka na rin daw nakapagsalba ng 100,000 kaban ng palay o 80 million pesos. Nakatulong ka din sa farmers, nakatulong ka pa sa mga walang trabaho. And ma'am, naibibenta pa nila tong meat ng rat dito sa Pampanga. Na nagkakahalaga siya ng 120 pesos to 150 pesos per kilo. Doon sa 200,000 na rats, ma'am, sa every 10 pieces of rats, 1 kilo. So that's 20,000 kilos of meat ng rat. Mula nang inilunsad ang programa, araw-araw may pila sa munisipyo ng San Luis. Bitbit nila mga buntot ng daga. Magbibenta rin kayo? Yan po yun? Wow, ang dami ah. Ano po kayo? Nagdadaga talaga kayo? Nanguhuli ng daga? Ilan po yung buntot na yan? 300. Ha? 300. 300? Wow, ang dami. Saan nyo naman nakuha yan? Dito po, sa bukid sa Rocket. Paano nyo kinuha? Sa ano po, sa kuryente. Kayo rin po magbebenta? Ilan po yan? May kuwan, mag-ipon daw 1,000 pera, sabi ng anak ko. Marami pong nahuli, nung bago po bumaha, marami nahuli. Ah, ganun po. Nung bumaha po dito sa Pampanga, ang laki ng tubig, ang dahil pong daga, yung daga, umakit po sa taas. Masipag po kami mga daga, kahit si Dr. J po, naglagay po ng reward. Eh pero kung kunyari wala pong pabuya, Ay, magdadaga rin po, pang-ulam. pang ulam. Masipag po ngayon dahil may reward po eh. Ah, dahil Sipag may may ulam pa, meron pa pong pera. Ay, ilan po lahat-lahat? 288. 288. So, 288 times 5. Okay. So meron po siyang 1,440. 1,440. Ano pong ibibili ninyo sa 1,440? Palaman po, tsaka tinapan. Tinapay? Ang dami Pan. tinapay nun O ah. tsaka kunti pong handa, kahit na Handa. isang kilong manok lang. Ang magdadaga na si Jmar ang may pinakamaraming buntot ng daga na naibenta sa munisipyo. So, ito yung official na listahan ng mga nag-submit ng mga buntot ng daga dito sa San Luis. Ang number 1 ay itong si Jmar. Ikaw pala ang number 1 dito. Ang nasubmit na niyang buntot ay 12,777 for a total of 63,885. 15 times ka lang nag-submit. So, sa isang pagsasubmit, talagang maramihan yung binibigay mo. Ilang araw mo hinuhuli yun? Ano lang po, isang gabi lang po. Isang gabi? Isang gabi, ilan ang nakukuha mo? Ano po, ano po muna, 1,000. Sa ngayon, umabot na sa 168,000 na daga ang nahuli nila sa San Luis, Pampanga sa loob lamang ng 3 buwan. Sapat na kaya ito para tuluyang masugpo ang problema sa kanilang mga palayan? Sagad sa buto, ganito kung ilarawan ng mga eksperto ang daga, ang pinakamapaminsalang peste sa mga palayan ng Pilipinas. Umpisa po pag isinabog ni farmer yung buto. Ang ginagawa po ni daga, kakainin niya yung buto o kaya po pag tumutubo na yung seedlings, binubunot po niya yan.
Oo. Pinuputol niya yung mga seedlings na tumutubo. Then Oo. pagka malaki na yung palay, yung Oo. tiller na o yung uhay na ang pinuputol Oo. niya. Pagka naman may bunga na, aabutin niya yung bunga, kakainin din niya, at kahit nag-harvest na si farmer, susundan pa niya sa bodega yung harvest ni farmer, kinakain pa rin niya doon, o kaya iihian o dudumihan niya yung harvest ni farmer. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, ang tawag po namin sa mga daga ay sagad sa buto ang pagkapeste sa Kasi po, palay. Mula sa buto hanggang sa buto ay sinisira po niya. Ito, nasa stage pa lang ng pagpupunla ngayon, pero alam mo may daga na kaagad dito. Kasi kung titingnan mo to, ito ay kuhol. Pero obviously, nginat-ngat siya, oh. May ngat-ngat ng daga. So, kung hindi ako nagkakamali, dito sa lugar na to, pati itong mga punlang to, in danger to kasi baka nginat-ngat na rin ng daga yung iba dun sa kanila. Tignan natin. At hindi nga ako nagkamali. Ilang hakbang pa, Yung nakikita ninyo sa aking paligid, ito yung seed bed o yung punla ng palay. Dapat ideally, very uniform siya, wala masyadong uka-uka at pagitan sa isa't isa. Pero kung titingnan mo itong mga ito, ayan o, mapapansin mo, parang meron siyang mga uka-uka sa pagitan. Yan yung mga sinalakay or kinainan na ng daga. hindi rin daw totoo ang mga pamahiin na gumaganti ang daga kapag sila'y sinaktan. Ayon sa mga eksperto, magngangat-ngat pa rin ang daga, tawagin mo man silang mabait. Hindi po siya galit sa palay o hindi wala po talaga siyang galit o hindi niya sinasadya na mamutol ng palay. Nataon lang po na iyon po ay isa sa kanyang katangian na yung kanya pong species ay mayroon pong ngipin, yung kanya pong harapan na incisor ay continually growing. Tulad ng ating mga kuko, patuloy na humahaba ang ngipin ng mga daga. Kaya araw-araw, kailangan niya itong tasahan sa pamamagitan ng pagngat-ngat ng kahit na ano. Wala raw itong galit o intensyong manira, sadyang likas lamang sa kanya ang magngat-ngat. Matagal ng peste sa mga komunidad ng San Luis ang daga. Pero higit sa mga daga sa loob ng bahay, mga daga sa bukid ang pinakamalaking problema. Si Lolo Jesus ang isa sa pinakamatandang magsasaka sa San Luis. Aniya, panahon pa lang ng gyera, sinasalakay na ng mga daga ang kanilang palayan. Meron po bang pagkakataon sa inyo na talaga pong naubos po yung pananim ninyo ng daga? Oo, nung bago-bago akong magsasaka. Oo. Bago akong ilan lang anak namin noon, mga Oo. 3 pa lang ata. Oo. Ubus talaga. Kaya nabaon ako sa utang noon. Sa pagdaan ng panahon, iba't ibang paraan ng panghuhuli ng daga ang isinagawa ng mga magsasaka. 10 mahigit. Ano pong gagawin nyo dyan? Adobo po. Kakainin to? Natuto na rin silang kainin ang karne nito. Pero sadyang di maubos-ubos ang peste ng palayan. Dahil kung gaano sila kabilis manira ng palayan, ganun din sila kabilis magparami. Hindi po ba kayo nagsasawa na sa kakahuli ng daga? Wala, yun ang hindi mo hulihin, hindi maninira po yan. Dapat pag nakita ko talagang papatayin ko pagka may tungkod akong dala. Oo. Patayin ko sigurado. Kasi, Para hindi na dadami. Kasi mga anak yan, magigit 10. Mga anak yung mga daga, magigit 10 eh. Minsan 15. Taon-taon, 10 hanggang 60% ng palayan sa Pilipinas ang sinisira ng daga. Milyon-milyong piso ng ani
napupunta lang sa wala. At ilang beses man silang hulihin at patayin, sadyang hindi sila maubos-ubos. Survivalist po ang mga daga. Kakain po yan ng, siyempre, palay. Yan yung karaniwang nasa bukid. Pero pag walang palay, kumakain din sila ng damo, buto ng damo, golden apple snail o yung kuhol, o kaya po yung mga isda na naiiwan sa So, kahit bukid. ano? Kahit ano. Minsan po, pagka wala talaga silang makain, nagiging ano din po sila, cannibalism. Mabilis ring magparami ang mga daga. Bawat isang nanay na daga, kayang manganak ng hanggang 6 kada buwan. Ang mga daga po, ang mga babaeng daga, ay may tinatawag pong katangian na postpartum estrus. Okay. Sila po ay nagbubuntis pagkatapos manganak. O sila po ay naglalandi o nag-i-inhit pagkatapos pong manganak. Halimbawa po, ngayong umaga nanganak si nanay. Mamayang hapon po, mataas po ang tsansa na mabubuntis mabuntis na si siya nanay. Yes po. Ayon sa mga pag-aaral, ang isang pares ng daga ay kayang magparami ng hanggang 500 sa loob lamang ng 10 buwan. Ibig sabihin, kung may isang daga ka ngayon, 50,000 na ito sa susunod na taon. Yung mga daga po, pag nararamdaman po nila na, uy, kukonti na tayo sa lugar na to, mas binibilisan po nila yung pagpaparami. O pwede pong mag-rebound yung kanilang population more than dun sa kanilang original na populasyon. Kaya payo ng mga eksperto, hindi pwedeng ngingas-kugo ng mga plano. Maganda raw ang ginagawa ng bayan ng San Luis, pero kung hindi ito maipagpapatuloy, mapupunta lang sa wala ang kanilang pinaghirapan. Ang lagi po namin pinapayo, gawin nating integrated yung ating management. Nanguhuli ng daga, tinatanggal yung kanilang tirahan, nagsasabay-sabay ng pagtatanim para may panahon na wala silang makain. Kasing halaga po nung nahuli mong daga, yung lungga. Kasi pag hindi mo sila tinanggal yung lungga doon sa bukid mo, mayroon silang titirahan, hindi po sila aalis doon sa inyong bukid. Ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice ay naghahanap ng iba't ibang paraan para masugpo ang rat infestation sa ating mga palayan. May iba't ibang paraan sila ng panghuhuli ng daga. Pwede yung binubugaw lang nila, tapos hinahataw nila, hinahabol nila. Pero meron din silang isang paraan, hinahanap nila yung lungga ng mga daga, tapos binubuhusan nila ito ng putik o kaya ng tubig para kusang lalabas yung mga daga. Ay! Ayan na, lumabas! Ayan na, ang laki! Para naman mas madaling mahuli ang mga daga sa lungga, minsan nilalagyan nila ng sako o lambat ang butas. Ayan na, ay! Ayan na nga. Pero walang saysay ang panghuhuli kung hindi sisirain ang kanilang mga lungga. Ito, ayon sa mga eksperto, ang pinakamabisa at pinakapraktikal na paraan ng pagsugpo sa mga daga. So ang ginawa na nila ngayon, pagkatapos nilang napalabas yung isang daga, tinakpan na nila ng putik yung lungga para hindi na ito magamit ng mga daga. Kasi after 1 week lang daw, pwedeng bumalik dyan yung mga daga if we just left it open. So eto, magsusolidify na daw itong putik na ito para hindi na mapagbahayan ng mga daga. Bukod sa pagbubuhos ng tubig sa lungga, minsan gumagamit din sila ng apoy para palabasin sa lungga ang mga daga. Sa mga lugar kung saan wala masyadong tubig at saka sobrang lalim ng mga lungga, ang ginagamit nilang paraan ng paghuhuli ng daga ay itong flamethrower. So ang gagawin nila, lalagyan nila ng apoy at usok yung loob ng lungga para mapuwersa nila palabas yung mga daga. Ayan, nakalabas na. Nakalabas na siya. Ayan, oh. Bumalik. Pero okay lalabas eh. Ayan. Mahihina na sila. Ay, naghihina na.
lalagay po natin dito sa palanggana. Sa ilang probinsya, gumagamit naman ng lason para masugpo ang problema. Gamit ang zinc phosphide na isang uri ng lason, Isang sachet po. hinahalo ito sa bigas at bagoong Ang itim palang kulay. at isinisilid sa plastic bag. Lumalapit daw kasi ang mga daga sa amoy ng bagoong. Pero ayon sa mga eksperto, maselan at delikado ang ganitong paraan. Usually ginagamit ito during massive rat control operation. Dapat lahat ng mga magsasaka Oo. Mag-cooperate. makikipag-cooperate sa massive rat control, lalo na sa community. Pero ang problema po, baka po makain naman ng ibang hayop. By mga domestic animals, Mga aso, mga pusa, pusa ay mga manok. manok. Pag tinuka nila yan, siguradong patay sila. Kaya dapat sabihan muna yung mga sa community na maglalason ng daga. So, hindi po namin nare-recommend ang paggamit ng lason sa daga hanggat maiiwasan. Hindi sang-ayon ng Phil Rice sa paggamit ng lason sa mga palayan. Bagamat peste raw kasi ang turing natin sa mga daga, hindi raw lahat ng uri ng daga ay dapat patayin. May ilang daga raw kasi, tulad ng mga nasa bundok, ang nakatutulong sa kalikasan. Napansin din nila na isa sa mga sanhi ng pagdami ng daga ay ang pagkaubos ng ahas at ibon sa isang lugar. Kasi ang mga predator po ng daga ay number one ay mga ahas. Yung ating Philippine cobra o kaya yung ahas na nanguhuli lang sa kanilang lugar. At saka po yung ating mga raptors tulad po ng owl, saka ng eagle. So kung wala na po yung ecosystem para sa mga predator, siyempre po, mas tumataas po yung tsansa na mag-survive po yung kanilang prey tulad po ng mga daga. Ay, Diyos ko, Lord. Teka, dito papunta sa atin. Ilang beses na akong gumawa ng istorya tungkol sa panghuhuli, pagpatay at pagbebenta ng mga ahas sa gitnang Luzon. Ayon sa mga eksperto, ang pagdami ng daga ay isang indikasyon ng estado ng ating kalikasan. Ang unti-unting pagkawala ng ating mga kagubatan at pagkaubos ng mga ahas, ibon at iba pang nilalang. Sa aking pananaw po, sa aking paniniwala, hindi po natin sila completely eradicate. At palagay ko rin po hindi naman din tama na ang isang species ay completely eradicate natin. Kasi yung ecosystem po natin ay kasama po sila at kasama po sila doon sa pag-balance ng ating ecosystem. Gaano nakarami na dagaan natin. Ilang dekada ng problema ng mga magsasaka ang daga. At hanggang ngayon, naghahanap pa rin tayo ng solusyon. Habang wala pang iisa at pangmatagalang programa laban dito ang gobyerno, kanya-kanyang diskarte na lang ang mga tao para masugpo ang problemang ito. Mula sa mano-manong panghuhuli, paglalason at pagpuksa sa mga lungga, hanggang sa pagbibigay ng pabuya, pagluluto at pagkain ng mga daga. Kanya-kanyang diskarte ang mga magsasaka, pagkakakitaan at gagawin na lang pulutan ang mga peste ng kanilang palayan. Sarap, yaman. Mabait kung tawagin sila sa ating mga tahanan. Pero sa totoo lang, wala naman talagang mabait at masama kung mapapanatili lang natin ang balanse ng kalikasan. Magkaugnay ang bawat isang nilalang sa mundo. Ang mga problema na nararanasan natin ngayon ay salamin lamang ng mga ginawa natin kahapon. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.